Ang rebeldeng grupong Maute ang itinuturong utak sa insidente sa Marawi City na siya ring nagdulot ng pangamba sa publiko. Ngunit paano nga ba ito nabuo at sino-sino ang nasa likod nito? Alamin natin sa ulat ni Dayan Querer. Ang Maute Group ang teroristang grupong nagdudulot ng takot at pangamba ngayon sa mga residente ng Marawi City. Kung tawagin nila ang kanilang grupo ay Dawla Islamiyya, nang ibig sabihin ay Islamic State. Isa silang local terrorist group na nakabase sa Lanao del Sur. Sinasabing dating mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang mga kasapi ng Maute Group. Pinamumunuan ito ng magkapatid na Omar at Abdullah. Sila ay mga anak ni Farhana at Kayamora na kilalang mga negosyante. Itinuturing na mayaman ang kanilang pamilya. Ang magkapatid na Omar at Abdullah, mga nag-aral sa Middle East. Una nang ipinakita ni Davao City Mayor Sara Duterte ang itim na bandila o flag na gamit ng Maute Group. Ayon sa militar, ang Maute Group ay bahagi ng mas malaking samahan na kung tawagin ay AKP na pinamumunuan ng isang lider ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Hindi ito ang unang pagkakataon na lumutang ang pangalan ng grupo. Maalala ang mga suspects sa nangyaring malagim na pagsabog noong September 2016 sa Davao Night Market ay mga miyembro ng Maute Group. Nobyembre ng nakaraang taong rin nang iokupa ng grupo ang munisipyo, moske at iba pang gusali sa bayan ng Butig sa Lanao del Sur, kung saan itinaas nila noon ang bandila ng ISIS. Naging matagumpay naman ang operasyon noon ng militar sa Butig nang ideklara ng AFP na 100% clear mula sa mga terorista ang lugar. Hindi pa malinaw ang direktang ugnay ng grupo sa ISIS, ngunit napaulat na nais na kuhanin ng Maute Group ang suporta ng International Terrorist Group. Ngayon ay patuloy ang operasyon ng militar at kapulisan ng pamahalaan upang matugis ang grupo sa Marawi City. At ang pagdedeklara ng Pangulo ng martial law sa Mindanao ay inaasahang magbibigay daan para maging mapayapa na ang buong Mindanao. Para sa PTV News, Dayan Querer. Patupad ng sistema ng relihiyong Islam. Ito raw ang pakay ng Maute Group sa pagsalakay sa Marawi City. Sa panayam ng Radyo Lanao broadcaster na si Maulana Mamutok, giniit ng isa sa mga miyembro ng Maute na hindi matatapatan ng anumang pagkasira ng bahay, ari-arian, maging na mundo, ang pabor na makukuha mula kay Allah. Wala raw kinalaman ng politika sa kanilang ginagawa. Kaya pakiusap ng grupo sa mga kababayan, magtiis at magtimpi dahil batas ng Diyos lang daw ang kanilang gustong pairalin. Pero para kay Professor Julkip Liwadi ng Institute of Islamic Studies ng University of the Philippines, hindi relihiyon ang dahilan ng pagiging radikal ng isang Muslim, kundi ang ilang siglong pang-aapi at pananakop sa kanila. They become frustrated and highly disenchanted with the system, and even deviate from the traditions of Moro nationalism. In a sense, they are radical. They want to translate their ideology into violence. Ayon pa sa ibang pag-aaral, natatangi ang prinsipyo ng mga radikal na Muslim kumpara sa mga fundamental o tradisyonal na Muslim. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit umuusbong ang mga grupo tulad ng Maute na sinasabing kaanib ngayon ng ISIS. Napipilitan sila gumamit ng mga unconventional methods of struggles, including the recourse to what is believed as terrorism. Pero para sa kanila, hindi terrorism ang kanilang ginagawa. These are what they call as their expressions of their legitimate struggle. The Maute Group wants full control of the whole of Mindanao. This is among the highlights of President Rodrigo Duterte's report to Congress explaining the proclamation of martial law in Mindanao. House Speaker Pantaleon Alvarez and Senate President Coco Pimentel received this report from the President at 9:55 in the evening of Thursday, beating the 48-hour deadline set by the Constitution. The report states the terrorists will first take control of Marawi City. The President says the group will set up its base in the city to establish a Daesh or an ISIS province covering the entire Mindanao. The President said Maute Group's actions, including the brazen display of Daesh flags, constitute a clear and unmistakable intent to remove Marawi City and eventually the rest of Mindanao from its allegiance to the Philippine government.
President Duterte said the Maute Group chose Marawi City because it has easy access to other parts of Mindanao. The president said that based on intelligence reports, the Maute Group has 263 members by the end of 2016. They are fully armed and prepared to wage combat to fulfill their goal. The president said that reports abound that the ISIS as well as illegal drug money provide financial and logistical support to the Maute Group. While they operate in Lanao del Sur, the president said that the Maute Group has extensive networks and linkages with foreign and local armed groups such as the Jemaah Islamiyah, Mujahideen Indonesia Timur, and the Abu Sayyaf Group. Considering these, the president said there is a need for the continued implementation of martial law and the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus in the whole of Mindanao until the rebellion is completely quelled. Joyce Ila, CNN Philippines. Sino nga ba ang namumuno sa Maute Group na sumakop sa bayan ng Butig sa Lanao del Sur at ngayon patuloy na tinutugis ng militar? Sa mga litrato at dokumentong nakuha ng military intelligence mula sa dating kuta ng grupo, lumilitaw na ang magkakapatid na Abdullah at Omar Kayam Maute ang leader ng grupo. Mula sa isang kilala at mayaman na pamilya ang magkakapatid, pinag-aral sila sa Middle East kung saan nahubog daw ang isipan sa ekstremismo. Kilalang mga negosyante ang pamilya Maute na may construction firm at gun store sa Marawi City. Ayon pa rin sa impormasyon ng militar, bahagi ang Maute Group sa mas malaking samahan ng mga kung tawagin ay Ansar al-Khilafa Philippines o AKP sa pamumuno ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon ng Basilan. Nagsimulang magpakilala ang Maute Group na alyado raw ng ISIS nung makaalyado nila ang mga taga-AKP ng isang commander alias Tikboy. Ang grupong ito raw ang nasa likod ng ilan sa pamumugot ng ulo sa Lanao area. Gaano ba ka-importante para sa mga grupong ito na officially ma-recognize sila ng ISIS? Officially na ma-recognize para maging bahagi ka ng caliphate at maging bahagi ka ng caliphate, magkakaroon ng responsibilidad yung ISIS Central na i-maintain ka bilang wilayat nila or probinsya. Dahil kumbaga kung sa Pilipinas meron tayong internal revenue allotment sa mga local governments, magkakaroon ng ganyang klaseng mechanism. Ang mga naarestong suspect sa Davao City bombing noong Setyembre, kabilang ng Maute Group sa Cotabato area. Si TJ Macabalang, ang leader ng mga nang bomba sa Davao, ilang beses daw bumisita sa bahay ng mga Maute sa Marawi City. Nabataan din daw si Macabalang sa kampo ng Maute Group sa Butig. Ilang tauhan pa ni Macabalang ang kasalukuyang pinaghahanap sa ngayon, karamihan mga recruit galing Luzon. Sa huling tala ng military intelligence, mahigit 300 miyembro ang Maute Group sa Lanao area. Mahigit 100 high-powered firearms, kabilang ang mga machine gun, rocket-propelled grenade, sniper at assault rifles. May tinatayang 50 improvised explosive device o IED pa ang grupo ng Maute, katulad ng pinasabog sa Davao City at sa convoy ng PSG sa Marawi noong Martes. 2 Indonesian at 5 Pakistani nationals ang kasama ng grupo na lumalaban ngayon sa militar. Chino Gaston, GMA News. Ang pinuputukan ng armored vehicle ay ang pwesto ng mga nagtatagong sniper ng Maute Group sa Marawi City. Panaka-naka naman ang ganti ng mga terorista. Mula sa Impapawid, mga helicopter naman ng Air Force ang bumibira. Habang nagkakaputukan, nagmamadali at takot na naglabasan ng ilang residente na 3 araw nang naiipit sa labanan. May mga bata, matanda, at maging isang naka-wheelchair na na-stroke. Nandun lang kami sa loob eh. Natatakot lang kami. Ano yan? Ano yung hawak mo na yan? Para yung magkabilang panig, makita nila to. Anong ginagawa niyo yan? Hindi, baka sakaling alam nilang ano kami, mga civilian, no? Naiyak nga ako kagabi. Kagabi, sa umaga, nung kahapon, sa umaga, strike. Sa hapon naman, sa ground. Tapos sa gabi. Di ko alam kung anong ano yun. Sana po ay peace na ang lahat. Dahil mapirap ang maging ganito.
Sa tala ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, 2,000 pamilya ang nasa evacuation center. Hindi pa kasama sa bilang ang mga nakikitira sa mga kamag-anak. 15 naman ang sinasabing hawak na bihag ng Mauti Group, sabi ni ARMM Governor Mujib Hataman. Tinitiyak namin sa inyo sa abot ng aming makakaya, titiyakin naming masave ang lahat ng mga inosenteng kababayan natin, maging na hostage o kailangang i-rescue. Apila ng militar sa mga sibilyan, umalis sa mga lugar na merong operasyon. Kapag may lumalapit sa pwesto ng militar, todo alerto ang mga sundalo. Dahan-dahan ka lang dito, dahan-dahan ka lang. Pakibukas mo sa likod, pakibukas. Buksan mo yung likod mo. Ang kulit nyo kasi, pinapanilkas na kayo, ayaw nyo lumikas. Ang litratong ito ay kuha ngayong araw. Sila pa rin ang siyam na sibilyan na pinatay ng mga terorista nung Martes. Ni hindi nagbago ang kanilang pwesto mula nang maibalita namin ang sinapit nila. Nangangamoy ng araw ang mga bangkay. Hindi pa rin nare-recover dahil sa patuloy na labanan. Ang na-recover ng militar ay ilang gamit ng Maute na kanilang naiwan sa mga lugar na inukupahan. Nakuha rin ang mga damit na may mantsa ng dugo. Palipat-lipat ng pwesto ang mga terorista. Kaya pinagsabihan na kami ng mga sundalo na lumayo sa lugar na merong operasyon. Huwag lang kayong magpansero, magpa-display. Yes, sir. Kasi yung sniper ng kalaban, nakapurma yung sniper ng kalaban. Yes, sir. Mike, may mga unverified report na natanggap ang militar na 5 hanggang 6 na banyaga raw ang kasama sa mga napatay dito sa miyembro ng Mauti Group. Sa kabuuan ay 31 yung mga sinasabing terorista na nasawi sa operasyon na ito. 13 naman sa panig ng AFP at PNP. Mike. Ingat pa rin. Maraming salamat, June Veneracion.